Patuloy pa rin pinaghahanap ang 7 pang nawawalang sakay ng lumubog na MV Lady of Carmel. Pero 4 sa kanila ang hindi raw nakalista sa manipesto ng RoRo vessel. Milagro naman maituturing ang pagkakaligtas sa isang sanggol na lalaki na sinagip ng kapwa pasaherong doktor. May news to go si JP Soriano. Kabilang ang 7 buwang gulang na sanggol sa mga pasahero ng lumubog na rorong MV Lady Carmel sa Masbate. Ayon sa isa sa mga nakaligtas, halos wala na raw buhay ang munting anghel nang makita niya ito. Ngayon, matapos ang trahedya, unti-unti nang sumisigla si Tyron Kyle Benguet. Nagpapalakas siya pati ang kanyang inang si Rufa sa isang ospital sa Masbate City. Noong isugod si Baby Kyle sa emergency room nitong Biyernes, nangingitim na raw ang labi at paa niya. Kwento ni Rufa, pinapalitan niya ng damit ang anak nang biglang magkagulo dahil tumatagilid na ang roro. Hindi na raw niya binitawan ang anak. Makaalpas ako. Tsaka sa isang banda ng bintana sa may bakal, nakalabas kami ng anak ko. Yun nga lang, nahirapan ako kasi yung hawak ko sa kanya, patiwarik. Tapos yung alabas namin, yung mga life craft, nasa labas na. Nakahawak ako sa isang lubid. Hindi na ako bumitaw. Hindi ko talaga binitawan kasi isip ko, bahala na, sabi ko, Lord save me. Kahit sa baby na lang, handa na akong mamatay. Basta mabuhay lang anak ko. Buti at tinulungan sila ng isang doktor na pasahero rin ng roro. May awang Diyos. Yung si doktora nga, nakasakay na sa isang life craft kasi magkadikit-dikit yung life craft. May isang crew nakatabi yung doktora, sabi niya, kunin mo yung bata, nahablot dito sa leeg. At saka nalunasan agad niya. Lubos-lubos kong pasasalamat sa kanya. Na sana marami pa siyang taong matulungan. Hindi na siguro natin makikita si Baby Tyron kung wala yung tumulong si Dr. Arrollado po. At saka, of course, sabi nga isang milagro, pasalamat din tayo sa Diyos dahil yung si Baby, maayos na po yung kalagayan niya. Ginagamot pa rin sa ibang ospital ang ibang biktima, gaya ng 5 taong gulang na si Jewel. Ang ginawa mo para hindi ka malunod? Nakadilat mata ko, ang galing ko lumangoy. Binibidyo talaga ako. Oo, binibidyo ka. Kabilang sa 7 pang nawawala ang mag-inang Arian at Jonah Comedor. Ang kaanak nila, maluhaluhang dumulog sa opisina ng Medallion Transport. Wala raw kasi sa manifesto ang pangalan ng mag-ina, pero hiling nila. Tulungan niyo po kami, sir. President, sana po. Huwag niyo pa ipatigil na mag-rescue po ang barko. Makuha po sila. Nauna nang nangako ang kumpanya na tutulungan ang mga kaanak ng biktima. Pero para lang daw ito sa mga nasa manifesto. Sa tala ng Medallion Transport, 3 lang daw sa 7 nawawala ang nakasulat sa listahan. Pero ayon sa Philippine Coast Guard Masbate, 13 ang wala sa manifesto. Iniimbestigahan na raw nila ito dahil tanging crew members lang daw ng isang barko ang pwedeng wala sa manifest. JP Soriano, GMA News.